Babalik po ang Kaitan in Action at narito po ang paghaharap. At narito po ang nagrereklamo, si Rose, at ang kanyang inirereklamo, si Omar. Kasama po ang ating mga abogadong si Attorney Matt, Attorney Bernadette, Attorney Mark. Narito po si Kuya Alan. Alam nyo, parating dapat meron tayong pundasyon nung pag-uusap natin, di ba? Pagsisimulan. Pero tingin ko sa kaso nito sa inyo, may mas matibay pa na pundasyon sa batas eh. Yung pagmamahal nyo sa inyong anak. Di ba? So, doon natin simulan. Mahal na mahal mo mga anak mo? Mahal na mahal mo mga anak mo? Okay. Unang kailangan maresolba, paano kayo mag-uusap o magkakasundo na hindi maapektuhan ng inyong anak? Marami kang hindi tinatanggap na totoo na galing kay Omar. Sa'yo din naman, Omar, di ba? Nakikita ko sa pagsasalita mo, nakikita ko yung pain din, no? Pero nakikita ko rin din parang, para sa mga anak namin, sige, sasantabi ko yan, di ba? Ang problema, dun at dun napupunta sa conflict niyong dalawa. It's not true that you teach your children by talking or preaching to them. You teach your children by what they see. Di ba? So kahit sabihin mong, alam mo, anak, mahal ka ng dad mo, mahal kita, pero nakita niya nag-aaway kayo. Yung pa rin ang dumidikit sa kanila. Di ba? Wala po kasi kaming komunikasyong dalawa. Bawal po siyang makipag-usap sa akin. So ang nangyayari po, hindi namin alam kung ano yung totoo po. Kung siya ba ay nagbigay o hindi. So, Omar, kailangan ba siya kausap mo o pwedeng iba kausap Okay mo? na lang po, yung mga bata na lang. Diba? Okay. Kasi malalaki na rin naman po yung mga anak ko. Ilang taon yung panganay mo? 25 na po na itong 25, okay. 15. Anong pangalan? Ninyo? Ninyo po. Pwede bang si Ninyo na kausapin niya? Opo. Ngayon po, Pero po kasi, Senator, yung anak ko po na si Nino, hindi po siya regular na umuwi sa bahay namin. Kaya ako tinatanong sa iyo yan, Rose, kasi mas komplikado talaga relationship ninyo dahil nga meron kang kinakasama, meron siyang kinakasama. Tapos may history kayo, di ba? So, ibig sabihin, konting hindi nyo mapagkasunduan, pwede din kayong mag-away ulit, di ba? So, parang kay Omar, mas gusto niya, okay siya ng mga anak mo, okay ka sa mga anak mo, pero wag nang kayong dalawa mag-usap. Maari ba yon? Okay ba sa'yo na hindi nga ikaw ang kausap ni Omar? Okay lang po. So si Ninyo. Ninyo, okay. So secondly, ang narinig ko kay Rose, hindi lang yung sustento na pinansyal. But yun nga, yung pag-uusap, pag-chat-chat. lagi ko po sa mga anak ko. Pinapayagan ba niya na magkita kayo ng mga anak mo sa Oo, labas? pinapayagan naman niya po. Wala namang issue doon? Opo. Sa akin, wala namang problema. Hindi ko Kaya naman lang naman kailangan tayo balikan umabot ng sa tao. ganitong sitwasyon. Kasi nga, usapang anak na, anak ko na ang nababaliwala po. Hindi Kaya po ako nababaliwala, talaga akala mo gumagawa lang ng yun. hakbang po para sa mga anak ko. Pero gusto ko lang sabihin sa inyong dalawa, hindi nyo na mariresolve Opo. yung kung sino ng lalaki at sinong ng Opo. babae. Yun. Kasi iba storya yung dalawa eh. Wala tayong pakialam kung sinong ng lalaki at ng Opo. babae. Di ba? Ang pakialam natin nun, insofar as kung sana magkakasundo at paano pag-uusapan yung mga bata. But since meron ka ng kinakasama, meron ka ng kinasama, di ba? Yung opinion namin sa matter na yon doesn't matter. Opo. Pero pag hindi kayo nagkasunod sa inyong mga anak, it doesn't matter kung sino tama at mali. Kasi as far as yung anak nyo, wala. So pwede rin talaga mangyari. Kung may tampo sa nanay, halimbawa, napagalitan, iba sumbong sa tatay. Pwede din ang pag may tampo naman sa'yo, iba rin ang sumbong sa'yo. Sa akin po, Senator, Oh. matagal ko na siya pinatawad. At nagpupunta na nga po ako sa kanila sa bahay ng nanay Ikaw ko. pa Pero, Nagpatawad, pero pag nagsalita ka, may hugot pa rin. Hindi po. Kaya Pag lang po, nagsalita siya- Senator, kaya lang po ako nagagalit. Kasi po, yung sa anak ko po. Dalawa ang pwede natin ma-resolve tonight ayon sa reklamo mo. Una, yung financial na sustento. Pangalawa, yung moral, yung support, yung pagmamahal, yung attendance niya. No? Na hindi ka naman pinagbabawalan basta't anak mo, di ba? Oo. So, ayon sa limitasyon, kasi nagtatrabaho siya, di ba? Okay. So, dun muna tayo sa financial. Sang-ayon kayong dalawa na kay Ninyo. Opo. Oh.
okay sa iyo yung basta't kinakaya niya yung 100 a day pag may pasok. Opo. Okay din sa iyo yun, di ba? Okay. So, pangalawa, yung doon sa pakikitungo, yung oras na kailangan siya ng anak. Wala tayong problema doon sa, yun ang beauty ng technology. Anytime, pwede mag-textan, mag-chat, tumawag, di ba? So, ang question na lang, yung mahahalagang araw, di ba? So, sa iyo, Rose, bilang nanay, ano ba expectation mo sa kanya? Every Saturday or every Sunday, do you expect na once a week, mag-lunch o dinner? Or Nasa kanya po kung ano po yung Hindi, ano available. ang minimum expectation mo Isa or na dalawang araw, ganun po. nakakaisa, 2 araw ka, Omar? Sobra pa po eh. Sobra pa. Sila nga po pumupunta sa akin eh. Kasi Lagi ka sa namimiss mo amin. rin. Oo. So, paano mo mamomonitor, Rose, na nagkikita sila ng 1, 2, 3 beses isang linggo? Bali po kasi pag ano po, yung mga anak ko, matagal ko nang di nakita kayo, 30 minutes. So hinahanap ko na po. Tinatanong ko na po yung mga kaibigan, si Russell nasaan, kasama niyo po. Ganun po. Pag wala po, nagpapachat po ako sa mga anak ko. Ano yung mga si Tanay ko, nasaan naman siya? So, ibig sabihin, alam mo kung Opo. nakila Omar siya Opo. o wala. Ang point ko, para hindi ka ma-disappoint, kumbaga, mabantayan natin, matanong natin kay Omar, kamusta na? Paano kami makakatulong na i-monitor na sumusunod nga siya ng twice a week, nagkikita man lang sila ng mga anak nila. Kasi kung nagkikita siya, hindi ka naman maniniwala at hindi mo mamomonitor, babalik at babalik na naman tayo sa gulo. Yun nga po, yung isang anak ko po. Yung report na lang ng Opo, anak mo opo. sa'yo. Opo. Anong araw ang off mo? Wala po eh. Hindi po ako nagde-day off. So tuloy-tuloy ang trabaho. 300 a day binibigay ko sa bata eh. Kailangan ko. May deal ako sa inyo, ha? Testingin lang natin 1 buwan. 1 buwan, mamili ka, Sabado o Linggo, kami magbabayad ng arawan mo. So kung 500 ka that day, kami magbibigay ng 500, hindi ka biyabiyahe, hindi ka magtatrabaho. Yung araw na yon, ang trabaho mo lang, samahan mga anak mo. Call ka doon? Oh. Payag ka doon? Ha? Opo. Oh. Whether dadalhin mo, iwan mo lang. Subukan natin 1 buwan, tapos mag-usap tayo ulit. Kasi 2 ang gusto kong gawin, Omar. 1, makapagpahinga ka rin. Hindi habang buhay malakas tayo. May wear and tear din tayo eh, di ba? Pangalawa, I think pag nakita ni Rose at nakita mo yung saya ng mga anak mo, baka kalahati, hindi 100%, pero kalahati nung pinag-uusapan natin dito, maano yun. Di ba? So, ang pakiusap ko lang, Rose, i-confine mo muna pakikipag-usap mo kay Nino at sa biyanan mo. Ang pakiusap ko, Omar, kung payag kayo sa deal na yan, eh, doon tayo mag-umpisa. Willing po ako. Okay sa'yo, Omar? So, I will finish it there and I hope this will be successful. So, if we can make it work, that's 1 Filipino family less that may problema in the future, di ba? Ang nais lamang ng Kaitanen Action, kahit konti lamang na maayos yung inyong relasyon in the context of your children, okay nang umpisa yon. Tama si Kuya Alan. Let's think about the children. Gusto ko at the end of your story, ang sinasabi ni Rose, hindi perpekto ang tatay niyo pero mahal niya kayo, mga anak. Gusto ko marinig sa iyo, marami akong problema, hindi perpekto nanay niyo pero mahal ng nanay niyo mga anak. Gusto ko marinig sa mga anak pag nagkikwento sa kanila, hindi perpekto parents namin pero mahal nila kami. Di ba? And that's why yung gagawin natin ngayon is small steps Tama. towards that. Attorney Bernadette, baka may nais kang idagdag? May sinabi sila na para sa anak. So, nakikita mo na yung heart talaga nila is para sa mga anak nila, for the best interest of their children. Malayo pa, pero at least andito na nag-umpisa na tayo. Kahit naman po sa batas, sinasabi na ang pinakamahalagang konsiderasyon sa usaping custody, support, ay lagi nga po ay best interest of the child. Maraming salamat. Kami dito sa Kaitanen Action, we are willing to listen. Kasi hindi naman tayo lahat may solusyon sa lahat ng problema. But, Kuya Alan at ang ating mga abogado, kami lahat, we will listen to you. Sa ating pagbabalik, Kaitano Action agad dito sa Kaitanen Action with Boy Abunda. Problemang kuryente naman. Pero nariyan si Kuya Larry at a-actionan natin agad. Sa pagbabalik yan ng Kaitano in action! Kaitano in action! Kaitano in action!
Sa tulong ng Cayetano in Action with Boy Abunda, nabigyan si Omar at ang kanyang mga anak ng isang espesyal na pagkakataon para magbanding at muling buuin ang kanilang samahan bilang mag-aama. Ngayong araw po, sinundo ko po sila yung mga anak. At dumiretso po kami rito sa mall. Kumain po, tapos banding namin, mamasyal. Masaya po ako, kasama ko yung mga anak. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang isang sandali ng kasiyahan, kundi unang hakbang tungo sa mas marami pang bonding at matibay na relasyon ni Omar sa kanyang mga anak. Yan po, kung dumulog ako sa programa, marami po ako natutunan. Papasalamat din ako kay Kuya Alan at kay Tito Boy na ngayon nakakasama ko yung mga bata. Maraming salamat po.